Sa mga ito, I'm going to preach on this subject, vision. Continuation po ito nung nakaraan. Ang ibig ko sabihin ng vision, vision is something seen in the imagination, in a dream. Ibig sabihin ay nangangarap ka. Ang pinakamagandang pangarap dito, yung nangangarap ka, para sa Panginoon. Amen. Maganda po yung tayo yung nangangarap para sa Panginoon. Amen. Gusto ko na mayroon kayong pangarap para sa Panginoon. Kasi kung kayo nangangarap para sa Panginoon, ang Panginoon po natutuwa sa atin. Maraming mga Kristiyano minsan na nangangarap na hindi nila isinasama ang Panginoon sa kanilang pangarap. Pero huwag natin kalimutan, pag tayo nangarap, isama natin lagi ang Panginoon sa ating pangarap. Sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tamang pangitain. Amen. Napansin po ba niyo rito sa Genesis chapter 15 sa verse 1? Tingnan po ninyo ang sabi po rito. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great reward. We can see that God spoke to Abram in a vision. And in a vision, Abram able to talk with God. We can enjoy for having a vision for the Lord. Like great churches and great ministries were started in a vision. So this time, hindi lamang po yung mensahe, yung pamagat ng mensahe patungkol po sa vision, kundi ito po'y dinagdagan ko. At ngayon po, ang pinaka-mensahe po natin ngayon sa umagang ito, it's about a dream. Have a big dream. Have a big dream. Mangarap tayo ng malaki. Mangarap tayo ng malaki para sa Panginoon. Ako po'y nag-enjoy sa gawain ng Panginoon. Nag-enjoy pa ako sa gawain ito na kung saan dito ako tinalaga ng Panginoon sa gawain ito bilang isang pastor. Kung naalala po ninyo yung sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 14 verse 23, ang sabi doon, And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. Upang yung aking bahay, sabi ng Panginoon, ay mapuno ng mga tao. Amen. This is the reason why preaching is so important, because without this, we will not be motivated to see what God wants us to be. Without preaching of the Word of God, people will perish. Ang sabi sa Proverbs chapter 29, verse 18, Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Amen. Ang sekreto kung paano ka maging masaya, salita ng Diyos. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, magiging masaya ka. Amen. Ako sa buhay ko, sa kanong aking buhay, wala nang pinakamasaya sa buhay ko, kundi yung sundin ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat yun po ang sinasabi po rito, para hindi natin makakaligtan ng Panginoon, dapat mangarap tayo para sa Panginoon. Amen. Si Brother Isa, matindi yung pangarap ito para sa Panginoon. Sapagkat gusto niya sa eklesiya ito ay makatulong siya at nais niya, marami siyang gustong gawin. Gusto niya, may isang pananaw para sa eklesiya ito. Gusto niya na itong church building ito ay maging maganda. Amen. Maganda po na mayroon tayong pangarap. Mayroon tayong pananaw sa buhay na dapat gawin natin yan. Magkaroon tayong pananaw na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen. Upang ang Panginoon ay malulhati sa ating buhay. Why vision is the need of every churches today? Because number one, it moves us to live for the glory of God. Ang Diyos ay, itong si Abram ay kanyang pinagpala. Gusto ba niyong pagpalain kayo ng Panginoong Diyos? Amen. Pinuro ni Abraham ang Diyos. Dahil ang Diyos ang bigay sa kanya ng tagumpay, naniwala siya na ang Diyos ang siyang gumawa nito para sa kanya. Amen. Genesis chapter 14 verse 20, And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. Si Abraham ay binigyan niya ng ikapo, si Melchizedek. Ikasampung bahagi, tithes of all. Kasi nagtagumpay siya. Kaya mga kapatid, pag kayo nagtagumpay, pag kayo kumita ng malaki, halaga ng pera, huwag niyong kalimutan, yung tithes ay para sa Panginoon, sapagkat iyan sa Panginoon. Amen. Minsan kung bakit hindi kayo pinagpapala ng Diyos, bakit kinakapos lagi, bakit kinukulang lagi, sapagkat hindi niyo binibigyan ng pagpapalaga ng Diyos. Nakalimutan niyo na ang Diyos pala ay mayroon siyang party dyan, 10% yung sa Kanya. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo nito, kung hindi kayo magpapala ng Diyos, pag inulan niyo ang Panginoon,
Pag hindi nyo kinaligtaan, ang tithes na iyan ay para sa Panginoon. Minanakawan niyo ang Panginoon. Subukan ninyo gawin yan. Magtiwala kayo sa Panginoon. Maging masunurin kayo sa Panginoon. At sundin ninyo, mamuhay kayo na nakalulugod sa Panginoon. Kung di kayo pagpapalain kayo, kung di kayo di ginawa. Genesis chapter 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield, and thy exceeding great reward. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, fear not. Sabi nito, ang Diyos ang ating pananggay. Bakit natatakot? Huwag kayong matakot na ibalik ninyo yung tithes para sa Panginoon. Sapagkat kapag ibinalik ninyo ang sa Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Meron ka bang pananaw? Meron ka bang dream? Meron ka bang pangarap para sa Panginoon? Pangarap tayo para sa Panginoon. Have a big dream. Nagtagumpay tayo sa pangarap natin yan. Naabot natin yung ating pangarap. Naging totoo yung ating pangarap. Purihin natin ang Panginoon. Huwag natin kalimutan, purihin ang Diyos. Amen. What are your visions for your family? To build a great Christian family? Yan ba yung pangitain mo? Yan ba yung pananaw mo? Para sa iyong pamilya? Kaya mga young people, someday, pag kayo nagkaroon ng pamilya, dapat maging mga anak niyo ay dapat naglilingkod din sa Panginoon. Naalala po ba niyo yung sinabi ni Joshua? Ang sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Bakit pangarap kayo para sa Panginoon? Yung pamilya ninyo, yung mga anak ninyo, dalhin ninyo dito sa church, sapagkat iyon ay nakalulugod sa Panginoon. Amen. Huwag ninyo hayaan kung saan lang sila lupalo, dalhin ninyo dito sa church para makalinig sila ng salita ng Diyos. Dapat ang iyong buong pamilya ay mga mananampalataya. Dapat ang iyong buong pamilya ay mga naligtas at naglilingkod sa Diyos na matapat. Because your first ministry for the Lord is to be your family. That is your first ministry. Your family. Amen. You try to see Genesis chapter 18 verse 19. God said concerning Abraham, ang sabi po nito, for I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. This text is one of the best pictures in the Bible of a Christian home. God first recognized Abraham's success in the home, and then granted him greater responsibilities. Because a Christian home consists of a God-fearing father, God-fearing mother, and God-fearing children. My vision is the need of every church today, because I said not be wrong, it moves us to live for the glory of God. Number two, it moves us to do something for the glory of God. Why vision is the need of every church today? Because it moves us to do something for the glory of God. One of our visions must be to make this ministry grow. Let us learn it to do something for God. Let us learn it to find work to do. Let us learn it to find something to do in the ministry of God. We are supposed to have a big dream for God. It is vision. It is vision. It is vision that moves us to do something for God, for the glory of God. It is vision. Let us try to see the dream of King David. 2 Samuel chapter 7 verse 1. Ang sabi po rito, and it came to pass when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies. Verse 2, that the king said unto Nathan the prophet, see now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. Verse 3, and Nathan said to the king, go do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. And it came to pass that night that the word of the Lord came unto Nathan, saying, go and tell my servant David, thus saith the Lord, shalt thou build me a house for me to dwell in. Verse 6, ang sabi ng Diyos, whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day. 2 Samuel chapter 7 verse 17, according to all these words and according to all this vision. This vision, pangitain. Ayon sa buong pangitain ito. So did Nathan speak unto David? Actually, this is King David's desire to build the Lord's house. And it is his dream, ang kanyang pangarap na may tayo o magpatayo
ng bahay para sa Panginoon. Kaya dumating kay King David ang pangarap niya na nais niya na ang Diyos ay kanyang patayuan ng bahay. The fulfillment of vision to David through Solomon is 1 Chronicles chapter 22 from verse 1 up to verse 19. Verse 7, and David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build a house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, thou hast shed blood abundantly and hast made great wars. Thou shalt not build a house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Anong pangarap si King David na ang kanyang pangarap, nais niya na ang Diyos ay mapagpatayuan niya ng bahay. Amen. Mga kapatid, gagawin natin ito for the glory of God. Amen. Mga kapatid, I want to challenge you. Have a big dream for God. Have a big dream for God. Consider it and put it in your heart, a real dream that you want to accomplish for the Lord. A real dream that you want to do something for God. A real dream that you want to do it for the glory of God. It is all about a vision which comes from God through His servant. Have a big dream. It is not just a dream, but a big dream for God. Number 3, it moves us to win souls for the glory. One of the most necessities in the Bible doctrine is we need to emphasize the doctrine of salvation as what Apostle Paul did in Acts chapter 26 from verse 1 up to verse 29. Ito parang si Apostol Pablo ay isang Pariseo nung hindi pa siya mananampalataya. Sabi po rito sa verse 10, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I gave my voice against them. Verse 14, and when we were all falling to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Verse 15, and I said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Si Apostol Pablo, patungkol po sa kaligtasan, ang binabanggit na rito. Kung paano po siya naligtas. Mga kapatid, hindi ako nagbabaybay sa inyo, pinuntahan ko kayo na ang itinuturo ko dito ay religion, hindi po ang tuturo ng religion. Ang itinuturo ko po sa inyo ay magkaroon kayo ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ang itinuro ko po sa inyo kung paano maligtas, kung paano tanggapin si Kristo sa puso ninyo na inyong tagapagligtas. Kung paano niyo makilala si Kristo na siya lamang taong tagapagligtas at liban sa Kanya, wala na pong ibang tagapagligtas pa. At yun po yung binabanggit ni Apostol Pablo rito, yung testimony niya kung paano siya naligtas. Our main emphasis should be to get people to know Christ and trust Him. Because in Acts chapter 26, from verse 16 up to verse 18, we can read about the statement of the Lord Jesus Christ, what He told to Apostle Paul in verse 16. That's why Apostle Paul said in Acts chapter 26, verse 19, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Anong pangitain dito? At hindi lang basta ito pangitain, kundi ito'y makalangit na pangitain. Meron ba tayong ganung pangitain katulad ng Apostol Pablo? Meron ba tayong pangitain katulad ng kay David na meron siyang pangarap? Meron ba tayong pangitain na katulad ng kay Abraham na kung saan sa pamamagitan ng pangitain ang Diyos ay nakipag-uusap kay Abraham? Meron ba tayong ganung pangitain? Magkaroon tayo ng pangarap? Have a big dream. Have a big dream. Have a big dream. Have a big dream. Amen. Hindi ko kinahiya ang ibang ito. Sabi nga ni Apostol Pablo, for I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Amen. Huwag natin ikaya ang ibang ito. Ipangaral dapat natin ang ibanyo na si Kristo Jesus lamang ang nagliligtas. Napansin ko ba niyo mga batid sa buhay niyo? Kung tunay na kayo mananampalataya, kung tunay na tinanggap niyo sa puso niyo si Kristo, sa puso niyo tinanggap niyo, na yung tagapagligtas, may makikita ka sa buhay mo. May kaibahan. Kaysa dati, nung hindi ka pa mananampalataya, may kaibahan. Nung ako hindi pa mananampalataya, at i-compare ko yung aking sarili ngayon, ako'y mananampalataya na, at higit sa lahat, pastor pa ako ngayon. May kaibahan. Malayo ang kaibahan. Iba rin yung ginagawa ko ngayon. Gusto ko, lahat ng mga ginagawa ko ay nakakaruhani sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, whether you eat or drink, and whatsoever you do unto the glory of God. Amen. May pangarap ba kayo para sa Panginoon? Amen. Pangarap kayo para sa Panginoon. Have a big dream. Amen.
Have a big dream. This is the reason that vision drives us to persuade people to be saved. Because our vision is to glorify God and to win the lost people to the Lord Jesus Christ. We must continue to persuade the lost to be saved. We must continue to keep on soul winning and reaching for the lost souls. We must continue to help each one be established in the faith. It takes time. It takes time. Tiyaga lang. Alam mo yung paglago ng isang mananampalataya, it takes time. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Amen. It is for the glory of God. I'm not doing this for my own glory, but I'm doing this because I want to glorify God through this preaching. Amen. Have a big dream. Have a big dream. Have a big dream. My vision as a soul winner, I want this building that it would be filled of saved people. Amen. That is my vision. Yan yung pangarap ko. Amen. Gusto ko magkaroon ng maraming mga mananampalataya. Gusto ko maraming mga maliligtas. Ang sikreto ng paglago ng gawain, soul winning. Soul winning. Soul winning. So that's my vision. Bilang isang soul winner, I want this building that it will be filled of people who are saved. Are you saved? Amen. Are you saved? Amen. If you are saved, be a soul winner for the Lord. Amen? Amen. Give your best in soul winning. Amen. Give your best to do the main thing. Just do the main business for the glory of God. And do it with aggressiveness for the glory of God. Amen. Be a soul winner.